Christian Bible Baptist Church Studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Reyna. Hali po sa ating lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali sa bawat sa po na sumusubaybay sa ating pong programa North, South, East, and West Corner, and also to our viewers nationwide and worldwide. Shout out to all of you and to all the families and CBB CSI family. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And of course, shout out sa mga kapatiran natin, ng mga tatay ng tahanan, mga leaders of the family, head of the home. Magandang tanghali sa inyo as you have your break time. And let's have a fellowship here. Let's enjoy this topic para patuloy pang lumago ang bawat isa po sa ating responsibility, pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Magandang tanghali, Sir Rudy. Good afternoon, Sir Jao, at good afternoon sa lahat po ng ating mga viewers. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang tanghali po sa ating lahat, sa lahat ng mga kapatiran at gayon din naman sa iba't ibang mga mission churches na nakatutok sa atin para sa tanghaling ito. Magandang hapon sa aming area, sa Makati Central Family. Join lang kayo, tutok lang habang nananangalian. At tsak na meron pong pagpapala na inanda ang Panginoon para sa atin. Arog, good afternoon, Arog. And yes, of course, again, sa lahat ng mga shoutout din sa mga Soundboarder Fathers dyan. Yan, shoutout mo sa inyo lahat. Alam ko you are in your work at nasa inyong mga trabaho kayo. But I believe that we can give time, we can spend time para manood, para patuloy na lumago tayo spiritually. Sabi ko nga, Sir Rudy, no, yes, sa pag-uusap natin, we're so blessed that in our church, pinapakita talaga sa atin dito, Sir Rudy, yung priority na kailangan nating kalaguan. Lalong-lalo na bilang isang leader ng tahanan, Sir Rudy. Amen. Kasi alam nyo, sabi ko nga, dumadating sa punto ng buhay natin na talagang, or dumating na, Sir Rudy, actually, sa punto ng buhay ng maraming Kristiyanong ama, na ano na tayo, Sir Rudy, kumbaga, naligaw na. Yeah. Na-divert na yung tamang at yung atensyon na dapat nating ibigay sa itinuturo ng Biblia. Kasi yes, most of the time, sabi ko nga, ang nangyayari na, Sir Rudy, is what? Ang nangyayari na ay nasa mali na yung atensyon natin. Nakatuon na sa mali yung ating atensyon. Kaya, hindi na natin nakakasama ang Diyos sa pangunguna natin sa ating pamilya. And ang nakakalungkot kasi neto, Sir Rudy, at para sa mga nanonood po sa amin, ang nakakalungkot po kasi neto, yung hindi yung estratehiya ng diablo na hindi mo namamalayan na nandoon na tayo sa ganung sitwasyon. That's right, brother. Yung nandoon na sa sitwasyon na hindi mo alam na wala, sabi nga ni Pastor kay nung sa preaching ni Samson, wala na pala doon. Yun na yung punto na wala na. Hindi mo nakasama yung Diyos sa ginagawa mo. Nagtitiwala ka na sa sarili mong pamamaraan. That's right. You see? Kaya nga sabi ko nga dito, makikita natin dito how important yung ministry pagdating sa posisyon natin bilang miyembro, bilang leader ng tahanan at bilang asawa. No, napaka-importante nito. Sir Rudy, go ahead. Amen. At magandang tanghali muli at thank you, Sir Jao, sa bagay na ito. No? Napansin nga natin, mga kapatid, na kadalasan sa mga magulang ang ating pong kalagayan, lalong-lalo na sa mga nandyan, sa mga nakatutok sa atin. Karamihan sa atin yung napapabayaan na. Napapabayaan na natin yung ating paglilid o pagdadala sa ating pamilya tungo sa Panginoon. Na kung saan humahantong na hindi nakikita ng isang magulang na sa kanyang ini-establish na pamilya, bunga na papabayaan niya yung spiritual status ng kanyang pamilya, ay napapasama pa o nasisira ang tinatawag na reputasyon. Yun, yan. Okay? Ang magandang pag-usapin yan, reputasyon. Yeah. Kasi malaking bagay ang bilang isang padre di pamilya ay hindi lamang yung pangangailangan ng iyong pamilya ang talagang titingnan mo at bibigyan mo ng pansin. Tsaka Sir Rudy, masingit ko lang sa sinasabi mo na yan. Yes. Sa panahon ngayon, sa mundo ngayon, yan na ang sukatan ng reputasyon ng isang responsible father. Yung pagbibigay? Pagpo-provide ng mga pangangailangan? Pangangailangang material. Material at physical. You see? Mahinang klase yan. Yeah. Say, go ahead, sir. Sapagkat pag pinag-usapan ang reputasyon,
hindi lamang yung pagbibigay ng iyong mga pangangailangan ng iyong pamilya ang dapat mong gawin, kundi pakakaingatan mo rin ang iyong dangal o pangalan ng inyong pamilya. Yun ang sinasabi Yun ang ko. mahalaga. Yes. Kasi yung pangmatagalan, yun ang pangmatagalan. Yun Ang dadalhin sa labas ng iyong pamilya at dadalhin mo rin yan sa iyong mga makakasama at makakasalimuha. Tama. Tandaan natin, mga kapatid, na ang pagiging tatay is pagiging steward ng Panginoon. Yun, katiwala. Oo. Katiwala lang Abay, tayo. totoo yan. Kailangan Tama hindi rin. mawala sa isipan natin baka Yeah. tatay yan. That's na yung right, pamilya brother. natin ay pinagkatiwala lamang That's sa Panginoon. right. At pagdating sa pagiging steward, mga kapatid, hindi natin maitatanggi na meron sinabi ang Panginoon o ang Biblia sa bagay na yan. At ayon nga dito sa 1 Corinthians chapter 4 in verse number 2, moreover, it is required in steward that a man be found Yan. faithful. Yes. Mga kapatid. So kung pagiging steward sa pamilya ang pag-uusapan, kasi ministry ito, mga kapatid Hindi mo maisantabi ang pamilya na yan din ay ministry. At kung ikaw ay steward ng Panginoon pagdating sa iyong pamilya, I do believe na nangangailangan ito ng faithfulness. Yes. At pag sinabing faithfulness, ay tumutukoy ito sa pag-respond niya sa kanyang responsibility bilang tatay. That's right. As I have said, hindi lamang po yung pang-pinansyal o mga bagay, material ang kailangan nating i-provide. Kundi higit sa lahat, tulad ng lagi natin pinag-uusapan, dadalhin talaga natin ang ating pamilya tungo doon sa kalooban ng Panginoon. That's right. Amen? So, yan ang tinuturo dito sa Ephesians chapter 6 verse number 4. Yeah. Bring them, sabi ng Bible, di ba? Bring them in the nurture and admonition of the Lord. Right. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na tandaan ng mga tatay na siya ay steward ng Panginoon. At pag isang steward, nangangailangan niya ng matapat na pag-response sa kanyang responsibility bilang isang tatay. At pag sinabing faithfulness ang pinag-uusapan, ay tumutukoy yan sa kanyang commitment. Yeah. Amen? Yung kanyang commitment, dapat ng tatay ay nananatiling committed sa kanyang commitment. That's right. Okay? Kasi doon mo masikikita yung yung kanyang dedication, yung kanyang tinatawag na pagmamalasakit doon sa kanyang minamahal o sa kanyang pamilya. Kaya nga dapat committed talaga ang isang steward pagdating sa pag-respond sa kanyang responsibility. Dapat hindi lamang isang anggulo ang tinitingnan, kundi dapat yung talagang kung ano ang kahihinatnan at kung saan patutungo, ano ang dadalhin ng isang anak niya kapag lumabas ng kanyang tahanan, ano ang tingin ng tao, nasasalamin ba? Yan ang pinaka-the best. Nasasalamin ba sa iyong pamilya dahil ikaw ang steward ng iyong pamilya na kapag lumabas ang iyong anak, makikita ba ang imahe ng Diyos dito sa kanila? Yeah. Amen? Yes. So mahalaga ito, kapatid. Bakit kamo? Mga kapatid, kung reputasyon ang pag-uusapan, wala na pong tatalo sa isang pagpili ng isang magandang pangalan. Yeah. At ang pangalan na yan ay nakadikit po yan kung paano ang isang steward o ang isang tatay nagpe-perform ng mabuti para sa kanyang pamilya. Amen? So dinadala niya dapat ang kanyang pamilya tungo sa Panginoon. At doon sa espiritual na bagay na yon, hindi dapat magkukulang ang isang magulang doon. Amen, mga kapatid. Bakit kamo? Kasi kapag ang isang magulang, yung isang pinagkatiwalaan, yung isang steward ng pamilya, ay nagkulang sa pagtuturo, pagdidisiplina ng kanyang anak. Mga kapatid, maraming sinabi ang Biblia patungkol sa bagay na yan. Dabay, hindi maganda, mga kapatid, hindi maganda ang mangyayari. Dahil sabi nga dito sa Biblia, Proverbs chapter 29 in verse number 15, the rod and reproof gave wisdom, but a child left himself bringeth his mother to shame. Mga kapatid, tingnan ninyo, kahihiyan ang idudulot kapag napabayaan ng isang anak. Ano po, mga kapatid? Kapag ang isang padre di pamilya, yung isang steward na pinagkatiwalaan ng Panginoon, ay hindi nag-perform ng mabuti. Okay? Kahihiyan ang idudulot nito, mga kapatid. Proverbs chapter 19 in verse number 26.
He that wasteth his father and casteth away his mother is a son that causeth shame and bringeth reproach. Yeah. Mga kapatid, kita nyo po, ang dala-dala kahihiyan at kasiraan ng isang magulang ang idudulot ng isang anak na napabayaan. Kaya nga napakahalaga bilang isang magulang, bilang isang tatay, mga kapatid, na talagang mag-response tayo ng mabuti bilang steward ng Panginoon pagdating sa pangangalaga ng ating pamilya. That's right. Amen. Dapat talagang gampanan natin. Tanda mo, brother, commitment ang pinag-uusapan. Yeah. Commitment. I do believe, sabi ko nga, marami na tayong narinig patungkol sa bagay na ito. Yung pagdating sa pag-perform ng commitment, nabanggit natin last week, sir, sabi nga natin ito dapat ay consistent ang isang tao. Okay? Andoon yung pagtutuloy-tuloy, yung pagiging consistent niya pagdating sa kanyang commitment. Hindi po pwede yung paputol-putol. Internet lang po ang napuputol. Mga kapatid, tandaan natin, hindi maganda kahit sa internet, kapag ang internet natin, ang wifi natin ay paputol-putol, hindi po maganda. Lalong-lalo na, hindi maganda sa isang steward na pinagkatiwalaan ng Panginoon na magpiperform lang siya kung kailan niya gusto at pipiliin niya kung ano ang gusto niya. Yeah. Kundi dapat dadalhin niya ang kanyang pamilya tungo doon sa kagustuhan kung saan nais ng Panginoon. Yeah. Itinuturo dapat yan dahil kung hindi, tulad ng sinabi dito sa ating binasa, kahihiyan at kasiraan lamang ang dadalhin ng ating mga anak sa atin. At yung ating pinagpagalan, mapapagod lamang tayo, katapos ang bunga lang pala nito ay kasiraan, ay hindi natin ito magugustuhan. Yan ang actually ang nangyayari pang kasalukuyan ngayon. That's right, brother. Hindi na, kumbaga Sir Rudy, kumbaga, nakulong na for how many years at naging tradisyon na. That's In right. fact, naging tradisyon na, nakulong na ang mga katatayan ngayon na dyan, sabi ko nga, dyan na nabibuild yung kanilang reputasyon. Masasabi mo na matino yung tatay na he can provide, he can provide what his family needs. Yeah. But the providence na pinag-uusapan is just about the physical and material na sabi mo nga kanina na hindi pang matagalan. Yun. You see, kaya by the way, shoutout nga pala sa mga nakakasamang manood ni Brother Ponching sa jeep. Si Sir Casey at Sir Kilyong. Yan, shoutout sa inyo. Yan, nasa area siya, kaya yung mga kasama niya nasa jeep nanonood. I hope ay matuto rin sila dito. That's right. Now, kaya sinasabi ko, Sir Rudy, yan ay naging yan ay naging kalakaran. Alam niyo na, pero ito nga sinasabi ko, hindi natin pwede tanggapin na, yan na kasi yung naging tradisyon natin. Alam mo naman, lalo na tayo, Pilipino. Ang punto dito is that, hindi ka naman na basta lang na tatay eh. Yeah. Ang punto natin dito, hindi ka lang bastang asawang lalaki, kundi ikaw na ay Kristiyanong asawa. Yun, amen. Ikaw na isang Kristiyanong tatay. That's right, Therefore, brother. dito mo makikita, in the light of God's word, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dito natin makikita na ang pagiging katiwala ay nangangailangan ng katapatan. Yun, amen. You see, kasi sabi ko nga, kaya gustong-gusto ko yun, Sir Rudy, na sinabi mo yan. Kasi sabi ko, eto nga, bibuild mo yung reputation mo sa pamamagitan ng pagpo-provide ng pangangailangan. Yeah. You see? Diyan mo, sabihin mo na, you're doing everything. Pero ang bandang dulo, sabi ko nga, mariregret mo lang kasi, sabi nga, madalas natin ginagamit, if kung hindi Diyos ang magbibuild ng tahanan, your labor will only be in vain. That's right. You see? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So, kung wala ang Diyos at ikaw lang, ay talagang it will be in vain. Walang kwenta lahat ng kinapaguran mo. Yeah, at ang punto din, Sir Rudy, sabi ko nga etong pinakamaganda sinabi mo kanina na gustong-gusto ko yun, kaya baka lang kasi makalimutan ko, kaya ako isiningit. Sige, brother. Is that, yung sabi mo nga, katiwala lang tayo Yeah. Dapat maliwanag sa ating posisyon na katiwala tayo. At bilang katiwala, kailangan natin ng katapatan. Yeah, Because amen. hindi tayo magiging maayos na katiwala kung hindi tayo magpapakita ng katapatan. That's right, brother. You see? Amen. At ang kagandahan dito, Sir Rudy, bilang Kristiyano, biniyayaan tayo ng Diyos na isang simbahan na makakatulong sa atin bilang kung paano tayo magiging matapat na katiwala. Yun.
You see? Amen. Kasi, Amen. sabi ko nga sa inyo, at ano yung pamamaraan na yun? Yeah. Yun yung tinatawag nating ministry. Yun. Naalala ko to, binasa mo dito, Sir Rudy, kanina. Come on. Yung sinasabi, yung binasa mo dito, Sir Rudy, sa 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Moreover, it is Yes. required in stewards that a man be found faithful. Amen. Kung naaalala mo, Sir Rudy, kaya natin sinasabi na may kilalaman ng ministry dito, That's right. naalala mo yung sinabi ni Apostle Paul. You see, I thank Christ Jesus my Lord who hath enabled me. Yun. For that, enabled saan? Sa ministry. Yun, amen. Paano niya in-enable si Apostle Paul sa ministry? For that, he counted me faithful. Yeah. Putting me in the ministry. Wow, You see? amen. So, Kagandang ibig ko sabihin, verse, no? nandiyan dyan yung faithfulness. Yes. So, binilang lang tayo na Diyos na faithful, kaya niya tayo nilagay sa ministry. Amen. Kaya ako sinasabi ito at nabanggit at naising ito sa Sir Rudy. Kasi, yung binanggit mo ng committed, kung hindi ka magiging committed Yeah. sa ministry ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, Yun, amen. tandaan nyo, magiging mahirap para sa ating mai-practice ang pagiging matapat na katiwala. Amen. Because sabi nga doon, He counted me faithful putting me in the ministry. Yung. Kaya nga napakaganda na sa isang tatay, na sa isang father, sa isang husband, makita tayo na merong ministry. Yes, It's amen. because of the reason laging magiging sariwa sa isip natin, ginawa tayong faithful ng Diyos for this. Amen. Therefore, if God counted us faithful, putting us in the ministry, Yeah. at yung pagkakatiwala ng pamilya niya sa atin ay ministry natin na pangalagaan. Yeah, yes. Magiging faithful tayo sa pangangalaga, pag-eduka, That's right. pag-educate sa ating pamilya, Wow. at Ganda. pag-provide sa ating pamilya. You Amen. see? So ano na naman ang nag-build nun? Yung ministry. That's At right. yun Amen. ngayon ay magresulta sa pagkakaroon ng maayos na reputasyon. Yung. Kaya nga kung gusto Amen. natin na, ito Sir Rudy, kung gusto natin bilang mga leaders of the family as husbands and fathers, Yes. if we want to build our reputation, it is much better for us to do it in our ministry. Yung. Amen. You see, tandaan natin, sabi nga ni Pastor Hill, build your own reputation. That's right. Of Amen. course, Sir Rudy, hindi mo mabibuild ng tamang reputasyon. Sabi mo nga kanina, Aha. iba ang reputasyon ng mundo. Yes, Ang reputasyon ng mundo ay nakabase sa mga material, financial, physical. Pero ang tamang at totoong reputasyon ay nabibuild sa salita ng Diyos. Yung. You see? Amen. Because from this, mabibuild ang character mo sa ministry mo. Amen. And from that, mabibuild yung reputation mo. Inseparable yan. That's Hindi ka right. pwedeng sabihin mo na may maayos kang reputasyon na may masama kang character. Yes. You cannot build yourself. Sabihin mo may good character ka pero pangit reputasyon mo. Hindi pwedeng mangyari yun. Yeah. Maganda ang reputasyon mo kung may maganda kang character. Amen. Kaya nga kailangan mong i-build ang karakter mo sa salita ng Diyos para gumanda ang reputasyon mo. Amen. Sa mundo kasi pinaghihiwala yan, Sir Rudy. Yeah, Di ba? totoo yan. Sabi ko nga sa iyo, ang basihan ng pagkakaroon ng maayos na reputasyon ng tatay ngayon, basta, ay, masipag yung tatay niyan. Talagang halos di na nagpapahinga yan. At katunayan, yung ibang mga magulang, kapatid, ibinibuild nila ang kanilang reputasyon patungkol sa kanilang yaman o ari-arian. Yan. Kaya nga, saan din sila nasisira? Doon din bumabagsak. Yun din, yes eh. Pambira, may yaman nga, pero yung mga anak, pambira, hindi na maging maayos, hindi Yeah. rin naman kasundo, Yeah. hindi rin naman mautusan na. Yeah. Bakit? Kasi yung yaman, yun ang pinagmalaki. Yung pamilya, hindi maipagmalaki. Ayan ang mahirap doon. Totoo yan. Di po ba? Yeah. Ba, kapatid, totoo ang sabi ng Bible, a good name is rather to be chosen. Di ba? Matindi A good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. Yeah. Pambira. Kapatid, kung meron man talagang, hindi kailanman, hindi nagkakamali, sir, ang Bible. Yeah. Hindi nagkakamali ang salita ng Diyos. At katunayan, ako, kapatid, hindi naman, sabi nga, wala naman akong riches, wala naman akong mga silver and gold, wala naman ako niyan eh. Meron lang ako makeup, pero siguro kasinungalingan naman, wala naman akong may pambili ako kahit papano. Sa biyaya ng Panginoon. At kahit papano, kung ano man ang gusto kong kainin, nakakain naman sa biyaya rin ng That's Panginoon. right, that's right. At ako naman masaya doon. Pero yung na-build na reputasyon,
Sabi ko, hindi ko to nakuha sa saganang akin. Hindi ko po ito nakuha doon sa labas lamang. Dahilan ito sa katapatan na itinuro ng Panginoon, pinakita ng Panginoon sa akin, na siya rin namang sinundan ko upang maging, sabi ko, gusto ko rin maging tapat sa Panginoon. Kaya, sabi nga, kaya tayo tinatawag na Brother Rudy sa labas. Dahilan yan sa nakita ng mga tao na merong katapatan tayo sa gawain at sa Panginoon. Mga kapatid, doon po na-build. Kaya may masasabi nating meron tayong magandang pangalan pagdating sa labas. At pagdating sa mga anak natin, dahil nga sila naman ay nadala natin tungo sa kalooban ng Panginoon. Di po ba? Sila rin naman ay humahawak na rin ng mga ministry sa labas. Which is, masasabi mo bilang isang magulang na hindi ka nabigo sa pagtuturo mo sa iyong mga anak. That's right. Bilang isang katiwala ng Panginoon. At sabi nga, kung ikaw ay pinagkatiwalaan, kung tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating mga anak, abay syempre, ituturo natin yung patungkol sa Panginoon. Amen. At makikita talaga. Dahil magiging salamin yan ang ating mga anak, ang ating pamilya. Salamin yan ng ating pagiging steward na mabuti sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Oh, wow. Alam mo, tulad na sabi ko kanina yung napag-usapan natin last week, yung pagdating sa kakaroon ng magandang character, magandang attitude. Abay, dapat consistent tayo dyan. Sa bagay na yan. Kasi may pinagkatiwala eh. Dahil pagdating tulad nito, steward tayo, tapos hindi pala tayo consistent sa pagiging magandang steward. Ay yung paputol-putol lang. Abay, paano tayo magiging effective na steward ng Panginoon yan? Kung paputol-putol ang pagiging steward natin. So kung stewardship ang pag-uusapan at pagiging consistent, mga kapatid, meron din sinasabi ang Biblia patungkol sa bagay na yan. Okay? Sapagkat yung salitang steward ay una, nangangailangan po yan ng salitang endurance. I mean, yung pagiging consistent sa pagiging steward, ano po, yung salitang consistent, may kailangan po yan ng endurance eh. That's right. Pag sinabi po nating endurance, it is the pack or power of enduring unpleasant situation, mga kapatid. Kahit na yung tipong hindi nag-give away to, hindi to mag-give up, kahit nasa unpleasant situation ang taong ito. Kahit siya'y nahihirapan, I do believe, kaya nga endurance kailangan eh. Hindi to mag-give way para isuko ang kanyang pamilya. That's right. Kaya consistent, kahit mahirap, kahit maulanan pa ang isang magulang, ang isang tatay, okay lang yan sa kanya basta para sa kanyang pamilya. That's right. Totoo yan. Kayang-kaya niyang sagupain. Nung ako ay nagtitinda pa, sir, ay alam mo naman, ako'y sidewalk vendor, lumaki. Bay talaga naman, na pag umulan talaga, yung payong lang naman ang meron kami. Tsak na mababasa talaga. Pero sabi ko, hindi ko pwedeng isuko dahilan lamang sa ulan ang mga pangarap ng aking mga anak. That's right. Kaya kailangan ko kakong tiisin ito, kailangan kong harapin ito, hindi ko i-give up ito agad-agad. That's endurance, mga kapatid. Na kahit na nasa unpleasant situation ako, tutuloy ko yan. Kailangan ko magtiis. Yan ang ibig sabihin yan. Titiisin ko ang bagay na yan. Okay? And then, yung pangalawa, kapag sinabi natin consistent, isa pa ito sa pumapaloob sa consistent. Yung tinatawag natin persistence, mga kapatid. Persistence or perseverance, brother. Yung perseverance. Yung perseverance ay yung pagkakaroon ng tinatawag na persistence in doing something despite of difficulties. Maliban sa ikaw ay kaya mong magtiis, ay kaya mo rin magtiyaga. Mga kapatid, kailangan mong tiyagain ang bagay. Tinitiis mo nga eh. O di po ba? So dapat mo rin magtiyaga. Kaya nga kahit sinasabi ko, kahit yan ay nasa difficult situation ka, gagawin at gagawin mo ang mga bagay. Bakit? Para yan sa iyong anak. Para yan sa Panginoon natin. Kailangan makakilala ng mabuti ang ating mga anak patungkol sa ating Panginoon. Sabi ko nga, kung pangarap lang, hindi mo basta isusuko ang pangarap ng iyong anak. I do believe. At lalong-lalo na, hindi mo isusuko ang iyong anak pagdating sa mga bagay-bagay pansanlibutan. Ilalaban mo talaga yan, ilalapit mo yan sa Panginoon. Kaya kailangan mo ng tinatawag na perseverance.
Okay? Yung maging persistence tayo dyan sa bagay na yan. And then, yung pangatlo na pumapaloob dito sa salitang consistent, mga kapatid, yung tinatawag nating pagiging steadfast. Okay? Yeah. Yung pagiging steadfast, yung pagiging steady natin sa isang bagay. Yung salitang steadfastness, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, being dutifully firm, unwavering. Andoon yung tinatawag na katatagan, mga kapatid. Dapat matatag. Talagang andoon yung pagiging steady mo sa isang bagay. Hindi ka mag-wave. Sabi ko nga, hindi mo susukuan yan eh. Ano't ano man ang mangyari, tutuloy at tutuloy ka. Bakit? Steward ka ng Panginoon eh. Yeah. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Kaya kaya mong magtiis, kaya mong magtiyaga, at dapat meron kang tinatawag na katatagan. Yeah. Ha? Para sa Panginoon, yan ang pagiging steward. That's right. Mga kapatid, hindi basta-basta mag-give up ang isang tatay. And I do believe, mga kapatid, itong mga tatay, hindi ka papayag na masisira ang pangalan ng iyong anak. Yeah. Nang dahilan lamang sa pera. Hindi ka papayag. Tanda mo, sila yung mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin at nararapat lamang na merong kapurihang makuha ang Panginoon para sa kanila. May makuha. Kaya hindi po pwedeng pabayaan natin ng ganun-ganun lang. Kaya maging consistent tayo sa mga bagay-bagay na ginagawa natin, lalong-lalo na sa ministering ito na binigyan tayo ng Panginoon ng pamilya. And of course, ipakilala pa natin itong ating unang ministry, itong ating pamilya. Dalhin pa natin sa another level ng paglilingkod. That's right. Yan That's ang pinaka-the best dun eh. Yeah. Amen? So, yan po yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya nga, dito sa ating balikat, hindi pwede natin baliwalain, mga kapatid, baliwalain yung salitang steward. Ano po? Pinagkatiwalaan tayo. Gampanan natin ng mabuti anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin. That's right. Yeah, alam mo kasi, Sir Rudy, tinan mo yan, napakasimple lang ng pinag-usapan natin ngayon. Ministry builds character. Yes. Kaya pinag-usapan natin last That's week. right, brother. So, ministry builds character. So, the only, sabi ko nga kanina, binasa mo kanina, di ba? Yes. A good name is rather to be chosen. The wisest man that ever lived is talking about our reputation. Mm-hmm. You see? Amen. So, the only thing for you to have a good name is for you to have a godly character. Amen, brother. Para sa atin ng mga tatay, no? Let me just remind you, wala tayong maayos na reputasyon. That's Kahit right. anong sabihin natin. Kung tayo lang. Kung tayo lang. Wala. Bakit? For all have sinned. That's right, brother. Tapos na usapan. Yeah, totoo yan. Tapos na usapan. For all have sinned and come short of the glory of God. Kung tayo lang at sa sarili nating pamamaraanan, wala tayong magandang reputasyon. Ang nagpapaganda ng reputasyon natin ngayon ay ang pagiging Kristiyano. That's right, brother. Dahil sa pagiging Kristiyano natin, dahil sa pagiging Kristiyano natin, nadadala natin ang reputasyon ng Panginoong Hesukristo. Amen. You see, pangalan ng Panginoong Hesukristo nasa pagiging Kristiyano natin eh. Yeah. Dala-dala natin yan. And because of that, dinadala rin tayo niyan sa tamang kalalagyan, simbahan, Amen. at sa tamang katuruan, salita ng Diyos, para ma-build yung karakter natin at magtuloy-tuloy ang maganda nating reputasyon. Kaya nga, tuwan-tuwa ako doon, Sir Rudy, sa sinabi ni Pastor na build sa amin, lagi niya sinasabihan. Yeah. Build your own reputation. Naririnig natin That's yan right, sa that's ating right. mga full-time. Yes. Kasi, yung tinutukoy ni Pastor doon, reputation ng Panginoon Jesucristo na nasa iyo. Yun. Yun ang Amen. tinutukoy niya eh. So, para yun ma-build mo, you cannot use world's philosophy to build your Christian reputation. Ayaw, nakikinig po kayo, mga fathers, mga tatay. Yeah. You see, we cannot use the standard of the world to build our Christian reputation. Yeah. Hindi po yan tutugma. Dahil kailanman ang mundong ito ay walang maayos na reputasyong may bibigay sa tao. Bagkos ang laging may bibigay lang ng mundo ay kasiraan. Kaya tingnan niyo po, sabi ko nga, Sir Rudy, binanggit natin kanina, maraming mga tatay. Todo bigay. Yes. Yeah? Binanggit mo, walang masama dyan. Maganda yan. That's right. Pero yan na ang gawin mong pangunahin over sa pangangailangang espiritual ng pamilya mo na magpapaganda ng kanilang reputasyon. Mali na yan. Yung.
You see, bakit? Sabi ko nga sa inyo kanina, ito sabi ko maraming, sabi nga natin kanina, binanggit mo rin kanina, saan pa sila nasisira? Doon sa pinagkakabisihan. Yun. Ito pa, saan nakakaramdam ng frustration? Doon sa pinagkakabisihan. Yun. You see, bakit? Sabi mo nga kanina, ang ganda ng reputasyon, kilala ka bilang masipag na tatay. Pero yung anak mo wala sa salita ng Diyos. Yun. Hindi na mumuhay sa salita ng Diyos. Kalungkutan yan. Kalungkutan, sabi ko, frustration. Ay, totoo yan. And sabi ko nga, heaviness in the heart. You see, kabigatan yan. That's right. You see, ibinigay mo na lahat-lahat, pero yung anak mo, rebelde sa'yo. Yung. You see, pinoprovide mo, nag-overtime ka pa, then mababalitaan mo, uuwi na lang yung anak mong babae sa'yo, nabuntisan. Yun. Matindi yan. You see that? Or yung anak mong lalaki, nakabuntis. You see, kaya ko sinasabi yan sa Rudy, kasi yan ang sinasabi ko, nakatuon tayo sa gusto nating magpakilala na responsable tayong ama. Responsable saan? Kailangan maging maliwanag po sa atin yan. At makategorize natin yan na dapat mas gawin nating pangunahin na maging responsable tayo sa ipinagkatiwala ng Panginoon natin sa atin. That's right. Ano yung pinagkatiwala? Pamilya. Yeah. At para maging responsable tayo sa pamilya natin, ang kailangan dapat nating pagkaroon na responsablehan sa pamilya natin ay yung eternal na binanggit mo kanina. That's right, brother. You see? Pero siyempre, hindi maiiwala yung physical, financial, material. Pero sabi ko nga, hindi yun ang pangunahin. Dahil pag nakikita ng Diyos na responsable ka sa ikaayos ng pamilya mo na pang-eternal, simple lang sa Kanya ang pang-physical, ang pang-material. Alam ng Diyos na kailanganin natin yan. You see, Amen. The Father knoweth that ye have need of these things. Book of Matthew. Yeah. But seek ye first. That's right. You see that? Now, kaya ko sinasabi po sa inyo yan, fathers, husbands, leaders of the family, kaya po namin dinadala sa inyo yan, it's because ito lang yung tanging kasagutan para yung pamilya natin ay may ayon natin sa standard na sinimulan ng Diyos na kaayusan ng pamilya. That's right, brother. Kasi sabi ko nga po mga kapatid, kapag hindi po natin ito pinagtuunan ng pansin, again, inuulit ko po, pag hindi natin ito pinagtuunan ng pansin, at sasabihin natin na, wala naman yan. Kaya sabi ko nga, nandiyan lang naman yung simbahan eh. Andiyan lang naman yan. Darating din tayo siguro dyan. Sabi ko nga, yan ang kadalasang katagalan eh. Darating rin siguro sa involvement, sa ministry. Darating din siguro tayo dyan. Tama na muna yung nakikinig ka lang. Ayan, kaupo ka lang sa bahay. Inuulit ko naman. Tama na muna siguro yan. Darating din naman tayo dyan. Ang tanong ko nga kailan kaya yung sinasabi mong darating ka dyan? Yung. Sino naman ang nagsabi na alam natin yung eksaktong panahon na yun. Na Ito na yun. Oo. Ito na yung darating na panahon na sinasabi ko noon. No. Hindi nga natin alam kung buhay pa tayo mamaya eh. Di ba? That's right. Sabi ko nga, hindi natin alam yan. Kaya habang may pagkakataon tayo, fathers, gawin nating pangunahin yung magpapalakas sa atin sa responsibility na iniwan sa atin ng Diyos. Yeah. Responsibility natin sa pamilya natin. At sabi ko nga, what will aid us to have a good reputation of being a responsible father and husband? Amen. Ay yung ministry ng Diyos. That's right, brother. Kasi, kaya sabi ko po sa inyo, napakaganda nito. Ako natutuwa. Sabi ko nga, di ba, naririnig mo naman yan sa ushers and security meeting natin. Yeah. Lagi nating binabanggit, lagi nating kinakausap yung mga young people na ushers at nasa security. Anong sinasabi natin? Tayo na mga adults na nandoon, na may pamilya na, binibigyan natin sila ng wisdom, kakailanganin right, nila. Brother. That's na right. ano dapat ang magiging turing nila sa ministry because that will reflect later on sa kanilang pagiging responsableng ama Yan. at responsableng asawa. Yun. Amen. You see, yan ang magdadala ng kanilang reputasyon. Yung alin? Yung ministry. Dahil yung ministry, sabi mo nga kanina, pag committed ka dyan, consistent ka sa ministry na pinagkatiwala sa iyo Diyos. Right. Hindi malabo na mabibuild ang karakter mo dyan at dyan ka magkakaroon ng magandang reputasyon bilang Kristiyanong asawa at Kristiyanong ama. Yeah. Amen. Amen. Alagay ko naman, hindi mahirap intindihin yun, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, ang pinakamaganda nito ay makita natin yung katotohanan na sinasabi ng Biblia.
You see? Kasi sabi ko nga, most of the time, na ano na tayo, kumbaga, we have been fed up by the world with lies. Ang galing, ang galing ng Diablo. Kung paanong pagtakpan ng mundo, yung kasinungalingan na magiging responsable, ang brand ng pagiging responsableng ama ay yung pag-provide ng mga bagay na temporal. Yan. Alam mo, marami akong nakita, ang mga ama, talagang gagawin nila ang lahat ng paraan para lamang makatapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Yeah. Okay? Mapansin nyo ito, mga kapatid. Hindi naman po masama po yung ganon. Hindi po masama ang pag-aralin. Lagi naman sinasabi natin dito yan. Hindi masama. In fact, sinasabi ng Biblia yan eh. Huwag kang kumain kung ayaw magtrabaho. Tama. Alam mo, pero di ko malilimutan yung sinabi ni Pastor. Alam mo, sabi nga ni Pastor, anumang edukasyon sa lupang ito, walang edukasyon sa lupang ito na nagpalapit sa Panginoon. Yeah. Walang edukasyon. Kahit sabi nga, ang anak mo, papag-aralin mo yan, gawin mong teacher yan, makatapos ng pag-teacher yan, gawin mong engineer yan, makagraduate ng engineer yan, maging nurse yan, makagraduate yan, maging doktor yan, makagraduate yan. Kung yan ay walang kinikilalang Diyos, mga kapatid, baliwala yan. Kasi walang edukasyon sa lupang ito na nagpalapit ng relasyon ng tao lalo na sa Diyos. No, papunta sa Diyos. Wala. Kadalasan yung mga natapos ng ating mga anak, kapag hindi natin naituro sa kanila yung ngayon pa lang, yung maaga ang patungkol sa Diyos, iyayabang nila yan. Iyayabang nila yan, mga kapatid. Asaan nyo, iyayabang nila yan. At ang mahirap nito, baka akala mo, iyayabang lang nila sa ibang tao, maging sa'yo na ikaw ay magulang, pagyayabangan ka niya. Totoo yan. Kaya tandaan natin, tanging edukasyon lamang ng salita ng Diyos ang tanging kailangan natin para mas lalo pa natin tayong mapalapit sa Panginoon. At dahil doon, mas mapapangasiwaan natin ng mabuti ang ating mga anak kapag meron tayong tamang edukasyon ng salita ng Diyos. Kaya yakapin natin ang bagay na ito. At sabi nga, hanapin natin ng mabuti, mga kapatid, kung ano pa ang mas makabubuti para sa ating mga anak o sa ating pamilya. Ibigay mo ang tamang nutrisyon ng salita ng Diyos sa kanila. Ibigay natin. Sabi nga, kung paano consistent na kumain yan sa loob ng isang araw, pinababaunan mo pa, wag lang malipasan ng gutom. Aba, tama naman yun. Walang problema doon. Physically, pagkain yan, binababaunan mo. O anak ha, magdala ka ng 200 pesos, mag-Jollibee ka. Wag kang uuwi nang hindi mo nauubos ang 200 pesos na yan. Aba, kapatid, grabe, matindi ka. Pero tandaan mo, kapatid, tamang nutrisyon din pagdating sa salita ng Diyos. Kailangan. Kung 3 beses pinakakain yan, aba, wag mong kalilimutan. Salita ng Diyos, higit na yung kailangan. Upang sa galon, tumibay yan. Amen. Kasi alam niyo ito itong pinaka-importante sa lahat na mailagay natin yung sarili natin sa ganitong sitwasyon, mga fathers. I-check natin lagi sarili. Kasi sabi ko nga tayo ang pangungunahan kasi natin yung pamilya natin eh. Yun ang pinaka-pinupunto natin, Sir Rudy, di ba? That's right. Yes, sabi ko nga, of course, sabi ko nga, ito, ako personally lang, sabi ko nga, kahit na meron tayong, as yung trabaho natin dito, ako as personnel dito sa church, i-check natin, lahat, like, even sa early morning, nandiyan ako. So, kaya ako sinasabi niya, then, minsan nga, nag-usap kami niya, sabi niya, makakasabay ka kaya? Hindi, sasabay ako. Because, lately, meron akong pinaproject, meron akong ginagawa dito sa 2 bata, dito sa anak namin, na kay Daniel, kay Aisha, ginagawa ko sa kanila, para napapansin ko, para ginagawa ko na makakapag-set ng excellent spirit nila sa simula para sa buong araw. Amen? You see? Kasi basang-basa ko, Sir Rudy, huling-huli ko eh. You see? Kaya ko sinasabi yan because yun yung ginagawa kong pangunahin. You see? They can achieve, kaya ito illustration lamang. I'm not saying this to say that we're good, we're perfect. Naririnig nyo na sa amin yan. And as a church family, alam naman natin yan. Naririnig nyo naman sinasabi ng ating mahal na pastor yan. Pare-parehas na po tayong sumusunod sa Biblia. That's right. Yan lang po yung pinagsusumikapan natin. Kaya ko sinasabi yan. Kasi dito, ito Sir Rudy, experience talaga na nangyayari ngayon. Sabi ko nga, my boys, si Daniel, si Isaac, I'm blessed to see
how they enjoy their studying, yung pag-aaral nila. Yeah. And sabi ko nga, biyaya ng Panginoon, kung sa talino lang ang usapan, sabi ko, ipinong-provide ng Diyos yung talino nila Yes. academically. Amen. Pero Sir Rudy, ang binabantayan ko sa kanila is their character in the school. Kasi may mga reports Amen. ako Kaya sabi ko, right there and then, gusto ko nire-report sa akin hindi na ako nag-aantay ng corrective action notice slip nila. Hindi na. Basta nakita ko doon, chine-check ako kung pumipirma ng diary kasi nandun ang feedback nila. Yan. Kasi, sabi ko nga, simula nung sabi ko, ito, alam ko nang gagawin ko. Sisimulan ko sila na tutulungan, sasabayan ko sila sa umaga na masiset yung spirit nila excellent. Yun. Amen. Makapag-set sila ng excellent spirit para matatapos yung buong araw nila, excellent yung spirit nila, it will reflect on having an excellent work. Amen. You see? Kaya sabi ko nga, yun yung sinasabi natin, yun yung pinagtatrabahuan ko sa kanila. And sabi ko nga, Sir Rudy, mapapansin ko may isang araw lang na hindi ko sila masabayan sa ganon. May report na hindi maayos. You see? So kasi bago sila umaalis, sabi ko nga, bago sila umaalis, sinasabayan ko sila, ako nagdadala sa kanila doon sa chapel nila. Kaya ako sinasabi, because pagka, ito yung sabi ko, ito yung ministry ko Yun, that's right. You see, Amen. alam nyo, madali lang yan. Sabi ko nga, madali lang sabihin na you can provide what the things that they need. No, hindi. Sabi ko nga, inasa ko na sa Diyos yan, bahala na yan. Basta dito ako. Man. You see? Kaya ko sinasabi yan, fathers, because yun yung magandang masiyasat natin sa sarili natin, Sir Rudy, yung tayo ba bilang ama, sa pagsisimula ng araw ng pamilya natin, nakakapag-set kaya tayo sa kanila ng excellent spirit. Yeah. Come on. You see? Amen. Kasi nakakalungkot, mga kapatid, kung kilala ka nila na maaga ka gumising kasi may trabaho ka. Yan. Pero hindi ka naman nila kilala na sa simula ng araw nila, ipinapanalangin mo sila. Yun. That's right. Amen. Ako, honestly, sabi ko nga, alam natin lahat ito, fathers. Our children can achieve academic excellence. Yeah. But not everyone can achieve within the day. Yo. Not everyone can achieve an excellent spirit. That's right. Amen, brother. Amen. Kasi walang gaganyan. Sabi ko nga, walang makaka-perfect niyan. Yeah. You see? Kaya nga sabi ko, academically, marami kahit sa labas Marami. Academic excellence, they can do that within the day. Yeah. Pero not everyone, not every families in our country can achieve an excellent spirit for the whole day. That's right, brother. That's right. Kaya kailangan talaga gumawa tayo ng hakbang at seryosohin natin mga tatay, mga asawang lalaki, kahit sa asawa natin. Yeah. Kailangan na seryosohin natin na nabigyan nating priority yung kanilang eternal na reputasyon. Yeah. You see? And sabi ko nga, the ministry is a great help for that. That's right, brother. That's right. Ay, ako naman, Sir Rudy, correct me kung nagkakamali ako. Pero as far as I can see, kaya ka nga nadala sa full-time ministry, it's because nasaksihan mo sa sarili mo na ang nagpagandap, ang nagpasarap pa ng pagiging tatay mo at asawang lalaki mo ay yung natulungan ka ng ministry. That's right. Diba? Amen, brother. Oh. Kaya sabi ko nga dito lang nagkakulay yung buhay ko. Yun. Mambihira. Doon sa labas, wala to, kapatid. Ito mukhang ito. Ito yung pinagulong-gulong ng Diablo. Dito lang to gumanda. Kaya, sabi ko sa inyo. Totoo yan. Kaya, wala ho akong pinagmamalaki. Well, Yeah. hindi pa ako nagmamalaki. Talagang dito lang ho talaga sa gawain ng Panginoon naging maayos ang buhay ko. Amen. At lalo na, ito para sa mga kabataan. Yeah. Final encouragement natin sa mga manunood. Okay. Ito, final encouragement para sa mga nanonood, lalong-lalo na sa mga tatay at mga kabataan. Kasi nakikita ko, mga kapatid, merong mga tatay o mga magulang na nagpupursige talaga na turuan ang kanilang mga anak. Hindi matatawaran yon. Pero meron din naman talagang anak na talagang ubod naman talaga ng tigas ng ulo. Na kahit araw-araw na gawin, naka-schedule ang panalangin, naka-schedule ang devotion, andoon pa rin yung tutulog-tulog at tutulugan lang at babaliwalain ang mga bagay-bagay na ginagawa ng kanyang magulang. Yeah. Please naman, mga anak, please, mulat nyo yung inyong mga mata at pasalamatan nyo ang Panginoon dahil binigyan kayo ng magulang na talagang dedicated sa pagganap ng kanyang commitment sa inyo bilang magulang. Kaya, huwag niyong baliwalain ang mga bagay na yan. At sa inyo, mga tatay, huwag kayong magsawa
sa ating ginagawa. That's Huwag right. kayong magsawa Yes. sa pagpanalangin sa inyong pamilya, sa pagtuturo sa kanila. Huwag kayong magsasawa, mga kapatid. Pasasaan ba naman? Hindi po yan mawawalan ng kabuluhan. Isang araw, makikita mo rin ang magandang resulta. That's right. Thank you so much and God bless you sa inyo. Amen, amen. Muli, maraming salamat po sa mga sumubaybay po sa amin. Tandaan niyo po, fathers, andito tayo. Sabi ko nga, join us in the comment section, magtulong-tulong tayo, magsama-sama tayo. Ay kami nila Sir Rudy, wala kami ibang panalangin at kasiyahan na makasama kayo, na makasama namin kayo na kayo ay nasa gawain ng Panginoon. I mean, Amen. we're not talking about being a full-time staff. I mean, yung meron kayong ginagawa para sa Panginoon, yun lang makasama namin kayo. As ushers and security, ang laking encouragement na po sa amin yan. Yes. You see? Amen. Eh, how much more ba kung preacher ka sa area, di ba? Aba. Oh, Amen. kasama namin Yeah. kayo na nag-host sa mga area That's programs. right. You see? So, alam niyo mga kapatid, malawak ang gawain po natin. Nakita naman po natin how the Lord is expanding His ministry, how the Lord is entrusting us with the mission field. Di ba? Maraming bumubukas eh. Kaya ako sinasabi po yan sa bawat sa po sa atin. Para fathers, sabi ko nga doon sa isang young people na kausap namin, alam na Diyos na meron siyang malaking paggagamitan sa atin. Hindi pa uli ang lahat, fathers. Huwag natin sabihin na kahit mo mas matanda kayo sa amin ni Sir Rudy, hindi po idadambas yan. Sabi nga ni Pastor, That's right. age is just a number. Amen. Diba? Ang Diyos pa rin nakakalam kung paano niya tayo gagamitin. Eh kung sa Good News Class nga, huwag nating babasta-bastahin yung presensya ninyo sa Good News Class, fathers. Mabigat po na presensya yan. Yeah. You see, pagkakatiwalaan lalo tayo ang simbahan natin ng mga magulang ng kanilang mga anak. At mas lalo nila makikita ang tulong natin sa kanilang pamilya pag may tatay dyan at may nanay dyan. You see that? Kaya, again, ministry, huwag nating iwasan, huwag nating takbuhan, kundi ating subukan na yan ay ating involvean. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid. Masaya pagka nasa gawain ka ng Panginoon. May ginagamit ka sa gawain ng Panginoon, may ministry ka, it will develop your character, it will develop your Christian reputation. Amen. And it will help you be a committed steward Amen. to your family. Amen. Of God sa inyo pong pamilya. Wow. Lahat po tayo mga kapatid, we are God's workmanship. Tuloy-tuloy tayo na tinatrabaho ng Panginoon. Kailangan lang natin magpasakop sa banal na Espiritu at sumunod sa Panginoon Jesucristo at hingin ang wisdom ng Diyos Ama para patuloy po tayo pagpalain ng Panginoon ng Diyos sa pangunguna po natin sa ating pamilya. Muli, maraming salamat. North, South, East, and West Corner. Maraming salamat po sa iyo pong pagsubaybay sa ating pong programa, The Baptist Lunch. And to all the fathers out there, husbands out there, leaders of the family, salamat. At kayo po ay nakasama po namin sa programa po na ito. Again, magsama-sama po tayo para patuloy tayo lumago, mga kapatid. Patuloy po tayong lumago para sa ating pong pamilya at para sa ikatataas ng pangalan ng Panginoon. Alright? Antabayan pa po natin mga programa ng ating simbahan mamaya sa the young people, sa mga nagpaplano na mag-asawa. Make sure that you will not miss the preparation program. Alright? Mamaya po yan at 8:30 ng gabi ngayon ay huwag niyo pong kalimutan. And if you want to have kulitan and make fellowship with us virtually, join us on the last show na meron tayo, the Curfew Show. Alright? Amen. So much for that. Let's enjoy the day na binigay sa atin ng Panginoon. Let's enjoy a blessed afternoon ngayon pong Biyernes po na ito. Muli, pinapasalamatan natin ang Panginoon sa programang ito. And on top of all this, lagi naming sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday.